DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat magahigala, kumusta may hapon tinuod yod ang sulti sa pag-asa nga naglagiting ang kainit. Resulta kini sa Easterlies. Sila may nakasabot na pag-ingog init, basta kainit, no? Pero mga kuha manggod ni sila kanang mga pinulungan nga direkta gikan sa pag-asa, pag-ingod og Easterlies ang pasabot na init. Grabe gyud kainit, nakadagan ko mura ko gilupog, gigukod ko og ero, no? Okay, may hapon sa tanan, ilabi na sa to mga bag-og mga karaan na to nga mga tigsunod daga ato mga estudyante sa programang Nuda Biritas. May hapon kaninyo. Salamat sa mga kaigsunan nga nagagahin og oras sa paminaw sa among YouTube channel. Gi-post diha sa YouTube aron nga maka-access kini katong gusto og interesado nga mag-review sa discussion nato sa Nuda Biritas. Hibaw ko nga pipila sa ato mga kaigsunan bisan og supak silang buot, mapugos lang gid sila og subscribe kay makonsensyahan gid sila. Oh. Dili saboy. Okay. Si Mr. Demetrio Felicelda kaganina nangayo man to og unsa na surtres. Nakonsensyahan ko kay wa ko makahatag. Kay kung nakahatag pa ko siguradong daog siya plastada pa gyud. Pero ang dakong pero kay wa na ko i-rekomendar, dili ko kursunada. Ito 196 nga nigawas karon. Ang numero na ko nga handos nga rekomendado nako 619. Naun sa bangama nga na plaster man hinoon. That's why karong hapon akong tiwason kini pagpangatag kay wa mako nako ni mahatag kini nga kaganina napay duha ka bula, no, nga inyohang pag intrahan o bisan og naglalis na ning mga franchise holder sa PCSO, kabahin nining mga luto-luto, sigig lang yapon og taya, meaning nga legal ni, no. Pero subo lang ko nga mag-sulti di kaninyo, dili pa ni partay sa Nuda Biritas, nana sa nahitabo nga korupsyon din dapita sa PCSO. Grabe, oy. Anyway, ako iuna ko ni paghatag ang number niya, bahala na mo, kaya pa may duha ka bula, 5 o 9 p.m. So isuwat ni kay basin og matsambahan. Oo, kajot lang ha. Ang rekomendado na ko nga number nga mo ni gawas kuan 691. Unya ni gawas nga plastar 196 na ako pero dili rekomendado, grabe sa nini, oh. Alright, 871 018 dayong 403 209 219. Yan ni apagyod, no? 637 819 dayong 607 o 096. Last to mo na niya 623 o 392. Mo na bahala na mo kay mo mag-inyo gusto, eh. Muro di mo mahimutang o di mo kataya na da inyong kwarta.
Oo, kay bago pa man nahuman ang People's Initiative, nakapirma man siguro mo, nabahinan mo ni Kwan. Okay, dire na din ta sa ato ang focus na din ta sa Nuda Veritas, ha? Sige, alang sa ato mga karaan o bago na to mga estudyante, may ngapon ni Ma'am Faye Mondia. Unhan ta kini siya kay murag init-init pang panahon sa pagkakaroon dili maayo nga mugawas siya nining mga panahon na, no, gumikan sa kainit. So puyo ka lang diha, ma'am, relax og maminaw dinhi sa atong pagpadagan sa Nuda Veritas. Unya sa bag-o nato mga suki nga nagpahipi sa kadaplina, naminaw dinhi maayong hapon kaninyo sa mga karaan labaw sa tanan. Dito maglangan unang pautana nga atong pagatagdon. Nag-text si Ma'am Fio. Sa maayong hapon, Sir Frank, grabe yun kainit. Nadaan palagi ko. Ako din, ma'am, nidagan ko, mura ko gilupog o girodere. Oo, grabe. Gilantaw ko ni mga mekanikos motor de respikas nga. Unsa mo to, Sir Frank? Wa sila kibalo nga resulta to sa kainit sa atong palibot karon. May hapon, Sir Frank, grabe gyud kainit. Naminaw ko perme. I'm still hoping to grow more legally and I think I'm already starting it. Thank you, sir. Okay. Mas bintaha. Doon nagyoy bintaha. Labi na kung may balota sa kining balaod, no? Ingon pa sa mga tiguang kung ikaw nahibaw sa balaod, murag labaw ka na sa uban. Manay sulti nila, no? Kaya di man lagi tanan. That's why din sa atong pagpadagan sa programa, kung may huruton na to, kutob sa mga nagasunod din sa atong programa, nga makakaton sila. Unang pautana, atong ngatagan o pagtagad. Sir, pila ka tuig mapreso kung mapilde sa small claims. Walay preso sa small claims. Okay, civil man na. Ang civil, damages lang. Damages. Pero kung ang ipasabot nimo sa small claims, may tugod sa estafa, swindling, preso ka na. Pero per se, small claims sa alternative dispute resolution, ma-file mo ang kaso pero ang judge mag-delegate og usa ka conciliatory board nga mo itugyanan sa pag-resolve sa utang maning mga small claims. Oo. Gituyo na nga dunay conciliation board gabaoy mag-sulbad sa mga utang kay kung ato pa na ipagi sa trial proper puno na ang kaso sa korte. Oo. Unya madugay ang korte mahimo ng collection agent. So dili na maayo tan-awon nga ang korte i-convert na to ngadto sa collection agent nga mo'y maningil sa utang. Anso dunay mando ang Supreme Court nga magatukod og ADR, Alternative Dispute Resolution. Nga diha dunay conciliation board nga maoy mag-hearing nga unsa magyud ha, ikaw tinuod ka nakautang, tinuod lagi sir. Unya wa ka di ka magbayad, kay niabot ka man din Kung magud sir apike ka pandemic, moingon din kontra ayaw tuon na sir. Unsa pandemic, kada Domingo pag-adto na kusbuangan, naaman po siya, ipanglabay lang na sapi niya, sir. Niya karon maningil ko, balibaran ko niya, wa siya kuyapi. Mayingon din ang referee, ang conciliation board. Maudi ay, so magbayad ka yun nini. Alright. Kung marisolbar ang maong conciliation proceedings sa nangutang og nautangan, maghimo din siya og final report. Wala abogado nini ha. Ang abogado kuan gidiscourage nga mo appeal nini. Ang conciliation board will have to prepare a report. I-submit ka na ngadto sa judge for approval. So pag-approve na ana o kung sino nasabot nila, magbinayaray sila o magsumbagay ba sila dito, so bahala na lugar ang judge. Pagbasa sa report sa judge nga, okay. Mao di, magbinayaray di. Ay, okay, approve. So, mao na to ang matuman. Why silot na siya, Sir Oliver Ampong Nalwal. Basig si Junjun nga sugo ni mo, no? Idot lang ha. O di pautanan ni Junjun Makas. Throwback ni Junjun. Siya Nuda Veritas, Sir Frank.
unsay pwede ikaso sa nakautang. Kadyo ta ha. Unsay pwede ikaso sa nakautang sa paluwagan. Mao ra po na sistema, no? Kung nakautang ka, unsay sulbad sa nakautang? Unsay sulbad? Bayaran, no? Mapaluwagan man, mabangko man, kanang unsay tawag na kanang taas kay interest, no? 5-6, no? Ang imong sulbad na labi na kung utang ang isgutan, bayad. Awa na gilain. Sulbaran na ninyo kay gatag lamog problema di sa korte. Palitan yung claims. Maximum of 500,000. Unya, hasol-hasolon pa ninyong korte nga, Senyor Huis, tabangi kong paningil kay dili gabayad. Mo nang natukod ang ADR, Alternative Dispute Resolution, nga mag-create o conciliation board. Maulagay po ang bayad. So, John, og nakotang kapananglitan, pero tanan ako nimo, mura man siguro si Oliver siguro ang nagautang nimo. Pero kumusta ka man? So, magasad nga, magbisiklita o nyo matumba. Pura ka man, o karon pa nga makabisiklita. Last week, ingon pa ni Oliver kana si John Macaser. Sos, nakatagay siguro, nasipaan siguro sa pulahon nga kabayo. Ano man, natumbas bisikleta. Murag karon pa. John, kumusta man tuhod nimo? Grabe sa niyo. Sige, salamat ha. Rodney Rakinrula. Noda Berita si Frank na confirm guwapo. Tinuod ka. Naginuton magyo ni Sir Frank. As lang ko, limpyo na ba akong record sa NBA clearance maski temporary dismissed ang kaso? Doon sa may NBA clearance. Unsa man nga NBA National Basketball Association. Unsa man ha? Pakipasabot ko og gamay Rod, no, kay wa na ko maapas ang akong nasabot lang pagbasa nimo anako dire sa imong text mao nga confirm guwapo. Uban wa na ko kasabot kaning Rod, pasensya lang. Kadto ra bang ingon nimo confirm guwapo muro ginisabtan ako. So pabutong nako ang imong clarification taud-taud ha. Sige, gikan ni Wirutan. Good morning, good afternoon. Morning, good afternoon po nimo diha. Okay, actually buntag man ni sila kay sa Italy man eh. Sa Italy ni sila. Okay, istudyohig maayo kana imong pamalit ninyo og mga butang-butang. Gikan ni Septem Virgo, Noda Veritas, as lang ko sir, pwede ba ko magpahimo og temporary plate og ako akong ibutang sa ako ang motor kay akong plate tayaon na siya kaayo og katagakon di kaha ko dakpon sa LTO. Ang LTO nini mudakop gyud. Ilabi nagmoagi ka sa checkpoint. Now, ang checkpoint diha sa highway, no? Basig mangutana ka kay dugay kay maka kita og violation ang naa sa checkpoint. Naipanahon nga sir kining gadali ra ba ko sir kining unsa bagay problema kay mobayad na lang ko sir. Maingon man po ang taga-LTO pagwat lang kay mangita pa ko sa imong problema. Maingon man po ng LTO mutug-an pa po na sila tinuod. So ingon nini ilabi na contemporary plate. Dili pwede. Kana permanente. Kung panalitan o hapit na magisi o matagak ang imong plate, i-attach lang yapon diha, no? Pangitag paagi nga mahigtan na og alambre. Unya pabuhat og plate nga temporary. May nang mapakita nga tanawa, hapit na matagak, alambre na gahigot na. Ang ako sir, plaster yun. Temporary ito ni, pero plaster yun kay
para nga dili makaingon ang ato mga silingan na ay mga marites sama ni Junjun Makas. Marites ka na siyang dako, basin makaingon na siya nga kinawat kini nga motor. Dili na ang temporary na asang original. O niya pag i-resibo sir, nanaon nimo. O makonbinsira man na. O makonbinsira man na kadugayan. Gikan ni Mike Nakalaban Akulan kajot. Mike Nakalaban Akulan. Dan Sulihon. Regard sa kapitan nato diya, si Kapitan Ogie, no? Mayong hapon, Ultra Frank, watching from Dan Sulihon. Ganahan gyud ko sa imong program, sir, kay makahatag og pagtulunan. Of course. Mao gining tuyo na to. Mao gining tuyo na to. Di ba gaingon ko sa atong opening part sa atong programa nga kadto kunong may alam, may lamang. Tinagalog ang bata da. Okay na lang. Sige. Gikan ni Grimualdo Gerit. Si Manumbots. Noda Veritas, may hapon Sir Frank. Daghan na gyud kong absent sa pulso nga programa nimo. Shalom. Okay. Sige, salamat pod og at least nakadungog ka karon. Kay di man gyud mapakyas or dili gyud makawang ang panahon samtang ikaw mo gahin og oras sa pagpaminaw dinhi sa atong programang Noda Veritas. Sigurado ko nga doon na kay makuha mapupo nga mga pagtulunan. Okay? Ang bot ipasabot din ni Rodney kaganina nga ang klaro lang sa iyang text mo auto nga confirm nga gwapo. Ang bot ipasabot NBI clearance. Kung i-review tong iyang pangutanan ni Rodney. Dito lang ha. Asa to? Adera. Noda Veritas Sir Frank na confirm gwapo. Muragi ako nasabtan, no? As lang ko, limpyo ba akong record sa NBI clearance maski temporary dismissed ang kaso? Nagakakaso ka. Okay. Unya, temporary dismiss. Mo ba ang bot nimo ipasabot? Naara bay gitawag nga temporary dismissal for 1 year. Unya, naapoy 2 years. Ambot og unsa ba imong kuan ang kaning problema, unsa ba imong kasaypanan nga nahimo? Temporary dismiss ang kaso, ingon pa niya. Di ko katubag nini categorically ha. Ang imong pagabuhaton mao nga madto ka sa NBI. Ambot mao pa bagyapon ang sit up karon. Mulipot ka dito sa likod, naay lamisa diha, naay dumala diha mga 3 or 2 ka mga staff. Kana sila may pangutan-on, kay sila may kanang kuha nimo initial nga kanang background sa imong ngalan ingon na no. Dito lang ka mangutana. Dito ka di ka man convicted. Di man pud ka convicted. So ang presumption na mao nga inosente ka. Kana kun tinuod nga naa kay kaso. Unsa pa man pud na nga kaso? Rod. Unsa man pud na nga kaso? Kadyot lang ha. Amatos Rodney. Di akong gilakaw-lakaw akong mataog. Adera. Natultulan ko ra. NBI clearance. So, ato lang dito sa likod, pangutana ka dito. Sigurado entertainon ka. Dili ka ingon nga pag-unsa. Kadyot ragig kayo ang paglukat sa clearance. Now, kung doon na kay old copy sa NBI clearance, dadon na nimo dito ipakita lang. Kay dito, di na kinanglan pa nga interviewon ka, susihong lang na sa ilahang file diya sa computer. Kung cleared ka, wala kay problema. Adto ka lang, ha? Sige, NBI clearance di ay, dili NBA. Sorry ni Libs Motovlog, Noda Veritas Sir Frank. Kung madamage ang parcel nga gipadala sa usa ka rider, sa usa ka courier, kinsa pwede manubag ani ang rider o ang courier company. Kay naa man gud rider dili mo angkon nga
Seymour. Nga sila sadsadan kung naay damage ang parcel. Kay basin dito pa lang sa bodega na damage na kay gipanglabay mga parcel. Kinsa ang pwede na kung patubagon ini? Ang courier. Oo. Ang courier doon ay obligasyon to ensure nga ang tanang mga bagahe nga naa dila diha sa ilaha nga bodega or from the moment nga ilang nadawat ang mao nga bagahe gikan sa sender will always see to it nga ang pag-deliver na safe. Pero kung panalitan na nga buak ng mga butang-butang diha sulod sa maong putos, ilan ang tulubagon. Kaya doon na sila obligasyon sa pag-insure, pagpaniguro nga safe ang maong nga butang hantod sa pag-deliver. So kamo sa mga rider, every time nga magkuha mo og butang gikan sa bodega, kinanglan nga naama uso maron ang kining unsa niya, uso man karon ang mga picture, di ba? Picture. Kung kaduna mo. Aron nga mao kanay iminyong ipakita panahon nga dunay mo reklamo, sir, mao gini siya, sir. Kini. Mao gina nga mura og nagisi. Sa pag-receive pa nimo. Aron nga makatabang-tabang ka na pagdepensa, maluag-luagan ang imuhang mga kapangakuhan o responsibilidad nga ikaw mismo naniguro nga safety ang pag-deliver sa maong bagahe. Pero kung argibyado gyud, adto ta magreklamo sa courier. Okay? Sige. Si Junjun. Sir Frank, update lang ko sa ako injury sa kamot. Kamot ra di ay? Grabe. Grabe gid ito sa Oliver. Maritis kayong dako si Oliver. Oo. Ingon niya John nga hapit pag yun madala siya sa kuan, Sir Frank. Oo. Nako di ko mo to. Namumo lang to sa bisikleta kay gisikat-sikaran siguro to sa kuan pulang kabayo. Update ako sa injury sa kamot. Minor lang noon siya, Sir Frank. Og successful among vlog gahapon sa Pahiron, Lumbia. Okay. Kanang Pahiron, Lumbia, mao diha na ay access road, no? Hapit na magakunik na sa Pagatpat. Munabot na ko ipasabot, Junjun. Nga unta, ang atong mayor din sa atong dakbayan, mangita og laing alternative road nga kaagian sa mga sakyanan from the hinterland nga mga kabaranggayan dinhi sa District 1 agi sa Lumbia aron nga dito sila manglusot nga sa Pagatpat madicongest ang volume sa trafiko diring dapita sa Mastersons Avenue or sa Uptown. Di magyapon makasabot. Oo. Sige, salamat kayo ha, Sir Frank. Update lang ko sa akong injury, okay? Og successful among vlog gahapon sa Pahiron, Lumbia. Uban ako ang direktor nga si Oliver Ampong Nalwal. Unsa inyong gi-vlog dito? Okay, si Oliver ningon, Sir Frank, please itapik ni sa imong pulso. Ugma, naamanggoy pamahayag si Harry Roque nga nagtawag daw si PRRD sa iya og anytime na daw siya aristuhon sa ICC. Wa daw katulog si Harry Roque. Wa ko kibaw niini, no? Oo. Wa magud magapareha ang mga balita. Last time si katong kani senador nga di ko lang anlan, no? Kay basin o makapuntos siya. Di ba, ingon siya nga naanak ko nung ICC. Naanak ko no ang ICC sa Pilipinas o anytime soon or during the first or second quarter of this year dakpo na kuno si PRRD na kuno yung warrant. Alright. One time doon ay nangutanan ako kinsa man ang magdakop. Atong local authorities mo'y magdakop. Pero as far as the truthfulness and the
ang plano sa pagdakop wa ko mahibaw. Sila ray nasayo nini, sila sigurong hariruki. Silang hariruki. Ambot kung sa katinud ako ang tinuod lang ako di pagkatuo nini, istorya lang ni. Dito na ko motuo kung pusasa na sa si kanhi presidente sa nasod si Digong. Gatuog yapon ko sa sulti ni BBM nga ang ICC walay jurisdiction dinhi sa Pilipinas unless openly and publicly moingon din si BBM nga anytime the representatives of the ICC can cause immediate arrest kang presidente Digong. So diha pa kumuto kay sa makadagan nagsulti siya nga ang ICC walay jurisdiction. Hanto karon dako pang pagtuo nako nga si BBM nagrespeto kang kanhi presidente Digong. Ikaduha, taas iyang respeto tungod kay friendship sila ni VP Sara Duterte hantod karon. Kay kun ugwa pa si Lisa dito padayong larga nila ditong dapita sa Vietnam, mag-kiss gid silang duha. Hapit naman sila mag-kiss pero naamagod si Lisa nagtanaw. Moto nga wa na lang gipugna na ingon na katimailhan og unsa sila ka friendship silang duha ni BBM og ni Vice President Sara. Alright, Sir Frank, please stop it. Okay. Mao na ni ang akong nabasa. Okay. Sige. Naamoy pangutana kay basahon taning mga walk-in na to nga pangutana ako sang gitan-aw diri sa cellphone part o naabay gababag nga pangutana. Diyot lang ha. Susihon ko sa ning ako lang reviewon. Kung magkuha og lot number sa murag man siguro ni. Unsa de purpose. Okay. Ako na ning natagad ko na ni. Dirita sa walk-in na pangutana. Asa naman itong akong mga los papilis. Para sa atong mga suking tigpaminaw, kasog doon na mo mga pangutana, palihog lang, i-dial ang numero 0917 704 3210. Unya dayon ang ikaduha 0926 para sa mga mugbo ni nga pangutana 0926 7702 557. Sa Facebook pwede sab, sa Facebook pwede sab. Okay? Dala sige. Tira. Okay. Kuan ga na ko ba atong ICC nga ingon kuno nga wala kuno katulog si Harry Roque. Anong di man siya katulog nga kulang siya pagsalig siya ang kagulingon nga banggitang abogado, international lawyer? Di siguro. Puno-puno. Asa ba ni mo ni dungge kay basin og dito ni mo ni nakuha nga information ber sa binuongan lisod kaayo kanang mga kuan di gipangkulob nga mga binuongan basig dito nimo na hagpat kini mga information mo nang diduso ko sa pagtuo, no? Unless ang ato ang mga kadagkuan sa gobyerno, the Armed Forces, the DFA, Bureau of Immigration will have a consolidated report concerning the presence of the ICC, so that may be the time nga mutuo ko. Okay? Dala sige, niya pangutana. Si Frank mangutana lang ko kay dunay nagsuggest nako isip tag-iya sa luna nga gusto nako ibaligya para makapahimulos pud ko. Unsa man ang conditional sale, Sir Frank? Alright, dala sige paminaw ha. Lain na sab ning topic atong pag-isgutan. Pagpasabot unsa man ang conditional sale. Alright. Ang conditional sale sa pulong pa lang, kondisyon. Sa ito pa nga, usa kini kamatang sa pagbaligya.
it may be in a form of deed of sale. Opposite kini actually sa absolute deed of sale. Kay absolute is without condition. Mabitaw na nga kung magbaligya ay taog yuta, mag-execute kita og absolute deed of sale. And so therefore, kung naa ka ng absolute deed of sale, absolute yun na. Wala na yung mga kondisyon-kondisyon nga mo kinihang. Wala na. Ang opposite niya na, conditional sale. So, unsa may makita na to sa conditional sale. Dili absolute, conditional sale. Diha mismo sa kontrata sa pagbaligya, conditional sale, na ay mga kondisyon. Na example, sa dunay mga kondisyon. Panalitan, di ba kakadungog mo ka ng pacto de retro sale? And that is part of the conditional sale. Nga naman, kay na ay nahasakay sa mao nga sabot, condition selby, nga pacto de retro. Ambot ipasabot sa pacto de retro. Paminaw ha? Ilista. Ambot ipasabot sa pacto de retro sale. Mao. Nga gasabot kamo, no, inyong nasabutan, nga sulod sa mao nga panahon, pwede na ko ni bawion, paliton nako. No? Bawi, palit, silbi. Dili lugar tiway. For a certain period of years, or period of time, panalita, maingon dito sa conditional sale. Nga sulod sa 20 anyos, ang tag-iya niini nga yuta, adunay kagahom or katungod nga mobawi sa maong luna sa yuta nga gibaligya ngadto mismo sa buyer. Niabot tuod ang 19 years, kulang na lag 1 year. O diba? So pagtangkod og 20 years, tungod kay part of the conditional sale man kadto, pag-abot sa 20 years, pwede na dahil mong bawion. Dili makabalibad ang buyer kay naaman sa kontrata. Notarize ang kontrata. Kinanglan notaryado ang maong kontrata para mahimo siya nga public document. Dunay kalahian sa dili notaryado nga document o sa notaryado nga document. Unsa may kalahian na? Kung dili notaryado, ang maong document remains to be a private document. Whereas kung notaryado ang maong document, automatically, upon after the notarization of the document is automatically converted into a public document. Public document. What is the advantage of a document that is public in character? Acceptable og dawaton kana nga ebidensya diha sa korte panahon nga magsinumbongay. Kay katong private document, kung imo nang ipakita sa korte silbing ebidensya, mamikat ang huwes ni ana, dili ka na dawaton. So doon ay advantage ang usa ka public document kay magamit ka na nimo nga ebidensya. So kung magkinisuhay tungod kay notaryado, mingon dayon ka nga, Sir, Senyor Huwes, dili niya ibalik sa kuha. Conditional sale man pacto de retro sale. So maingon ding Huwes, unsa imong kamatuoran nga pwede mabawi nimo human sa 20 anyos ni asero ang amo ang conditional deed of sale. Pagtanaw sa Huwes, natuod no? So patawag dayon katong nakapalit, iuli. So mao kana siya ang conditional deed of sale. Total opposite na sa gitawag nga absolute deed of sale. Dito sa absolute deed of sale, mao ra gyud to. Baligya, palit, kaliwaan,
ihatag ang mao nga certificate of title unya bayad dayon. So nasabtanan na ninyo ha. I hope nga inyo sang gitiman na. Di man isab na ninyo yaut makatabang-tabang na ba sa inyong huna-huna, malamdagan kamo. Malamdagan kamo. Okay, unsa man ni ha? Ni gawas ka balita. Calvin Abuiba. Angay yun na siyang suspendihon. Malibatasan nga player. Okay? Nala, sige. Sunod nga pangutana. Basin og makiingon, Sir Frank, unsa nga itong pacto de retrocel? Daghang mga klase nga usahay mabaghuan mo. Labi na kun di mo tigsunod sa atong programa nga Nuda Veritas. Napay lain niya na. Ang lain nga akong ipabot kaninyo kanang relative to the sale, no? Dasyon in pago. Na inyong pagdungog sa dasyon in pago, pago siguro or namagod diya sa buwangan. Halos magkakaumamaw niya na. Pero ay hara na nato hisgutan kung doon na sa'y mangutana o pangayo og dugang nga mga pagpadayag to enlighten sa mga tao nga basin og nakadamag sila mga kontrata or nakapirma baka sila og kontrata ilabi na sa binaligyaay nga dili na magkadimao sa bayad so butong nga dayon kanang gitawag nga dasyon in pago. Okay, so later na doon na yung mga tana then we will have to explain on that. Alright. Sunod nga pangutana din sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Oy, paspas kang oras. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Alright, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban. Second question. Unya dayon in kaso na anatay lain nga question ato nga lain nato nga kapadulgan or kahandusan sa inyo pangutana gihatag kuno ang contact number so daya lang no kay mintras tanto na apatay oras atong tan-aw nato diri speakers ha kay basin og naa ni alagigyodo Nuda Veritas. Ang membership sa senior citizen paga-renewhon ba matag tuig or matag bayad 150 pesos? Kining gitawag nga Union Diyos atorgado ba muhatag og 20 pesos kada buwan sa senior? Union ba di ay ang senior citizen nga klase sa grupo gusto unta masayod sa tinuod ang maas? Salamat sir. Adot, kini mga Union Diyos mao kini ang sabot sa organisasyon lamang. It is within the organization. In other words, walay labot ang imuhag yung pagkamimbro sa senior citizen. Pero once nga mamimbro ka at the age of 60 years old, sakop ka na sa senior citizen. Now, every chapter, aduna sila mga policy, na sila tukuron nga bylaws, constitution and bylaws, nga sumbanan, unsaon pagpadagan, o unsaon pagpalambo ang senior citizens group within the area, sulod panalitan sa barangay. Ang uban, doon na mga initiative nga ay nasabutan na to sumala sa ato ang bylaws. Kay naga-eleksyon man sila sulod sa usa ka chapter. Butang talang usa ka barangay. Okay? So ang usa ka barangay, doon ay association sa senior citizen. Nag-elect sila og mga opisyalis, president, vice president, secretary, treasurer, ay na lang ng sergeant at arms, kadi man nakadagan ng mga senior citizens na, may edad naman na sila. Nalain na ba ng sergeant at arms kay mura nagbarangay tanod?
Di naman magsilbi, ay saluan ta lang na. So within the group, na ay provision siguro sa inyong konstitusyon nga pwede ka mo maningil sa mga membro og tag 20 pesos matag buwan. Pero kana mahimo nga implementable or ma-implement ang 20 pesos nga matag buwan nga amot-amot. Matag buwan na. Kung giaprobahan na sa General Assembly base sa konstitusyon nga inyong gisagop. So kung General Assembly tanan na lugar na adiha, so di nagyug ka makapangutan na pa sa imong kagulingon unsa man ni nga amutan. Di ba? Ngano man ni nga naay gapaningil. Siguro wa ka makatambong sa maong meeting. Mapugos ka because majority rules. Baga kaninyo nakatambong og na sayod nga naay amutan so mobayad ka lang gayod. Isip usa ka membro. Pero kana dili kana officially nga sanction sa USCA. It is within the organization lamang. Okay? So kanang ingon nimo nga usa to imong pangutana nga murag gay gi-presume nimo nga balaod, way balaod na. Dera ha. Union gitawag union Diyos. Union meaning in the name of the organization. Gitawag union Diyos atorgado ba muhatag og 20 pesos kada bulan ang senior? Kung ako'y pangutan noon, yes. Kaya nasabutan man kana ninyo diha mismo sa inyong meeting. Nag-meeting mo, pinasubay sa inyong aprobahan nga Constitution and Bylaws. Dito sulod sa maong Constitution and Bylaws, tuwa dito nahiluna ang usa ka provision nga pwede ka mo mag-fundraising. Tag 20 pesos ang matag buwan. Diyot, unsa pa ni ha? Pag-renewhon ba ang matag renew? Wa ko kadungog nga dunay renewal sa kajot ang membership sa senior citizen. Pag-renewhon ba matag tuig o magbayad 150 pesos. Di kay ko familiar na ini, no? Kanang pag-renew unya magbayad, siguro na ay ordinansa na ini. Sulod sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit, nga gitugutan nga ang inyong mag-renew mo sa inyong ID sa matag tuig. Oo. Kay nahibawan ako nga kami din hiwa may renew. Unya gadawaton magyapon discount. Wala man mag-ingon to nga kahira nga among gipalitan nga hala ka sir, kuan man ni sir mo kana mo kini. Wala man. So depende lang siguro basig dunay kanang enabling law or ordinance may tungod ni ini. Diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga chapter kana sa USCA. Kay basin ang USCA tan-aw niya wa man tay kwarta, wa man tay pangkape ni natay mga bisita. So maybe ang USCA nagahangyo sa sanggunian sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit nga tagaan unta sila og allowance og i-require ang mga card holder nga matag or naay expiry date ang ilahang senior ID unya magbayad dayon og 150. Asa ba ni I think dili ni taga CDO kini nga nangutana wa man sa dibutang og asa ni siya nga lugar. So katong nangutana may tungod din pangagpas ko lang to kay there is no hard and fast rule, no? Because as far as CDO is concerned, wala minana. Wala minana. Okay? Sige. Salamat. Kadyot lang ha. Dirita sa lain ka basig ingon pa ni Junjun Makas. Nuda Veritas, mag-ask lang ko. Kung di ka kabayad sa buhis sa imong yuta, pwede ba ni bakwion sa gobyerno?
pila ka tuig taman ayha kini bawion sa kagamanan kung wa na kini bayad-bayad. More power Radio Ultra, Sir Frank. John, paminaw mayo, John. O tanda ka man may tungod sa buluhisan sa yuta. As far as the city of Cagayduro is concerned, it's to relax. No? It's to relax. Dili kayo istrikto ang atong balaod nini. Pero ang Local Government Code of the Philippines, adunay provision nini, nga kung dili ka na makabayad o di ka palta ang imong pagbayad sa buhis, ka nagitawag na to real estate tax, na magbayad ka matag quarter, magbayad ka whole year, pwede kung ipasa ni mo diretso og bayad. Kana obligasyon ka nato sa atong pagbayad. Oras nga dili ka makabayad, I think 3 years siging parimain nga bayre na ba? Kunya mingon dayon ang taga-isyuta, wa mo ko ikabayad. And so, delinquent ka na. Naatay balaod sa Local Government Code. Pero naay due process, pahibawon ka. Nga ikaw ba, wa man kang kabayad sa utang. Warning niya, o di ka makabayad for this certain period of time, maybe within 2 months or 3 months, ang imong yuta amo nang ileve. Unsibot ipasabot na ini, birahon ni sa gobyerno ang yuta, unya i-auction sale. Sa ato pa nga, for how many years wa ka magbayad sa imong real estate tax, na ay mubutho ni mo diha nga kartero, gikan mismo sa post office dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayduro, nga mag-serve sa notice nga ang imong property i-levy, meaning birahon sa gobyerno aron i-auction sale, unya ang halin sa pagbaligya na ng maong yuta ihapak sa imong utang diha mismo sa City Hall. Nakaingon ko nga murag relax. Kaya wa man ko kadungog adunay gabagutbot nga ako yuta ba? Muka na mo kini. Na lugar wa ko kadungog adunay gareklamo may tungod ni ana. Pero kung tinud-on, no? Naagid siguro maimbarguhan sa yuta. Pero dili ni absolute nga pag-imbargo sa yuta tungod kay aduna kapay panahon nga mubawi o bawi o nimo kanang yuta. Panalitan. Nabaligya na ang yuta sa City Hall. Gi-auction sale. Aduna kay 1 year to redeem the sale of your property. Abot ipasabot mao nga kon nabaligya in public ang imong yuta, si Juan mo'y nakapalit. Alright. Pero si Juan cannot still claim nga iya na to nga yuta nga napalit. Nga naman, tagaan pa na tong chance si Junjun nga makalukat sa yuta for a period of 1 year. Lukato ni mo balik. Taplan ni mo sa mga expenses. Kung dili ni mo malukat, nikapas na ang 1 year, katong nakadaog sa bidding sa subasta, maunay mahimong absolute owner sa maong nga property. So mao na ang mga consequences sa John kung panalitan may tungod sa pagbayad sa buwis sa imong yuta. Pwede baning bakwion sa gobyerno? Pwede. Sa ako nang gisulti, ibaligya. Okay? Pila ka tuig taman ayha kini bawion sa kagamahanan kung wa na kini bayad-bayad. Managingon ako to relax. I think 2, 3 years or 5 years na sub-sub na nga mga notisya. Pagpahibaw. Nga. Ikaw ba? Wa kay bayad-bayad buhis. Nana. Pero ikabala ka kay malangan pa man nagsamot yun. Ngano? Kay kung ipagi ang notice diha sa post office, kibaw ka na sa post office karon,
Kung mahimo sa kabuan, ayaw pa maabot ang suwat nimo. So makarelax ka pa. Atangilan na diha sa kuan. Diha sa niya may wa pa na ko ni babasa ha. Sige. Sa PNP. So John, mo na to John ha. Mo na tong ato ang mga kasabutan. Kasabutan kadyon. Okay. Diyan lang ha. Okay. Ma'am, ako'y manawag nimo kadyon kay programa pa ko. Ha? Di tawagan tika paghuman sa akong programa. Thank you. Okay, thank you. Sige. Sa PNP. Kadyon lang ha. Okay. Ram Aberion, may hapon Sir Frank, nagtanaw og naminaw sa imong programa. Okay, wala na pangutana ha. Diri sa walk-in. Okay, kadyon lang ha. Kadyon. I-plaster ta ning laing pangutana B. Sir Frank, mabaligya ba ang katong ganina nahuman na ba ko? Ano man ako, conditional sale, no? Direta sa Sir Frank, mabaligya ba ang makabaligya ba? Lagi kay ang sumpay nga word mo rin magsalikwaot. Sir Frank, makabaligya ba ang tenant sa yuta nga kuno iyang kabahin gikan sa iyang agalon? Murag ma-imagine ako nga tenant o landlord relationship. Basta nga niingunin it presupposes nga ang ilahang mga concern or mga problema nahulog kini sa agrarian reform law. So kung agrarian reform law man panalitan ang iyahag mga pangutana, so ang Department of Agrarian Reform kinahanglan magpapapil po nini. Kay mao man nga departamento nga magtan-aw sa relasyon tali sa relationship sa agalon o sa mga saop. Ato ginang timan-an og mayo kay aro nga di ta magakasinayop. Di ba? So kini applicable ni diha mismo sa mga bukid-bukid kay naa diha ang land reform program. Naadiha ang DAR kanunay magalantaw sa relasyon tali sa landlord o ingon man pod sa tenant. So kini siya ang pautana, makabaligya ba ang tenant sa yuta nga kuno iyang kabahin gikan sa iyang agalon? Uy, taas-taas na yung istorya. Unya oras na raba. Anyway, Merkulis pohon makita-kita man ta. Itakol ta kini nga mao nga problema para ni for the information sa atong mga kaigsunan diha mismo sa mga bukid-bukid nga bahin. Ha? Agrarian Reform Program kini og atong klarohon kay basin og legal di ay nga makabaligya siya. Pero galakaw na akong una ngano man nga makabaligya siya nga tenant man lang siya. Kini atong klarohon anyway. I-clarify ta kini, ipasabot ta kini Wednesday pohon sa ato ang sudon natong episode sa pagpadagad sa programang Nuda Veritas. Salamat kayo ninyo ha. Salamat lang ko, sublion ko lang kay wala natin panahon. Salamat ninyo og akong basahon ang importante nga topic, no? Ang importante nga topic nga isgutan ni Ma'am unyang gabi Diyod lang ha. Dira. Okay. Diya. Wala tay gipanag-iya. Bisan unsa pa kabililhon nga dili nato ikahatag sa Ginoo. Atong balikon ha. Wa tay gipanag-iya. Bisan unsa pa kabililhon nga dili nato ikahatag sa Ginoo. Kini inyong madugog, mabati ninyo, karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion, uban ni Ma'am Girlie, sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sa nga sa tungkuyog karong hapuna, Ricky Langga, kami moingon, salamat sa inyong pagpaminaw, maayong hapon.